Nakakaintinding tumango naman siya. Tama naman si Alan. Kailangan nga nilang mag-ingat dahil maraming koneksyon ang mga Monte Carlo sa Maynila, lalo na sa lungsod. Mali itong ginagawa niya. Alam niya iyon. Mali ang pagsama niya sa isang dating nobyo nang hindi alam ng kanyang asawa. Mali ang pagsama niya kay Alan dahil asawa na niya si Mike. Pero ano nga bang magagawa niya? Kay Alan lamang siya sumasaya ng ganito. Bawat oras na kasama niya ang lalaki. Nakakaintinding tumango siya rito. Panatag ng ngumiti ito at nagsimula na silang kumain nang dumating na ang kanilang order. Pinagmasdan niya ito habang tahimik na kumakain at napangiti siya. Bigla na lamang naalala ang una nilang pagkikita at pagkakakilala nila noon. Naglalakad siya papunta sa locker room niya. Hindi masyadong malayo at may natatanaw na siyang lalaking schoolmate nila na tila may ginagawa kung ano roon. Kinakabahan siya. Ito na kaya ang secret admirer niya. Dinalian niya ang paglalakad at tuluyan na niya itong nahuli na may hawak na isang pink roses. Nang buksan niya ang locker ay nakitang may isang pumpom na naman doon na pink roses, saka isang brown teddy bear. Ito na kaya ang lalaking yon? Miss? Untag naman ito sa kanya. Malawak ang ngiting binalingan niya ito. Ikaw si secret admirer with love? Tila nagtaka naman ito. Sus, kunwari ka pa. Natutuwang niyakap naman niya ito. Hindi mo na kailangan pang magtago. Ikaw nga siya, hindi ba? Naramdaman niya ang marahang pagtugon nito sa kanyang yakap. Nang kumalas sila ay nakita na niya ang ganda ng ngiti nito. He doesn't need to hide it anyone. So anong pangalan mo? Aniya rito. Alan, ako si Alan. Anito, ikaw? Natigilan itong bigla at may tiningnan sa locker niya. Did he just look for her name? Hindi siguro sa bawat ibinigay kasi nitong letter ay indicated na roon ang pangalan niya. Kaya imposibleng hindi nito alam na siya nga ay si Agatha Diaz. Malapit mo na akong mahuli. Napilyong sabi pa nito at nagkamot sa ulo. Noon pa kaya kita gustong makilala. Thanks nga pala sa effort ha. And Alan, welcome to my life. Magilaw niyang sinabi sa kanaglahadang isang kamay rito. Thanks Agatha. Magilaw na nakipagkamay ito sa kanya. At iyon ang naging simula ng lahat para sa kanilang dalawa ni Alan. Nakangiti ka? Tanong naman ng lalaki bigla nang mahuli siya nito. Umiling-iling naman si Agatha. Wala lang. Naalala ko lang kasi yung unang beses tayo nagkakilala. Napangiti naman si Alan. Nung nahuli mo akong nilagyan ng pink roses ang locker mo? Kasi secret admirer mo ako, hindi ba? Kagatlabing tumango naman si Agatha. Parang kailan nga lang, no? Aniya pa. Oo nga eh. Ang sarap balikan. Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo, Car? Ani naman ni Mike sa isang pinsan habang kumakain sa isang medyo malayong Filipino restaurant. Yes, I'm leaving Monte Carlo Cars Corporation. Siguradong sagot naman ni Karen. Pinag-uusapan kasi nila ngayon ang tungkol umano sa pag-alis nito sa business ng pamilya nito. Maganda at mataas naman ang posisyon ni Karen sunod sa Kuya Rafael nitong tagapagmana ng nasabing korporasyon. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit tila hindi pa kontento ang dalaga sa karera nito. But why? I mean, mataas naman ang posisyon mo doon. Next to Ralph, what makes you still unsatisfied? You want to inherit the corporation yourself? Agaran naman ang pag-iling nito. Iyon nga ang pinakaayoko. Kuya Ralph is the most suitable of the position CEO. That's obviously unquestionable. Sa kaso ko naman, ayokong dumepende na lang lagi sa mga magulang ko. Alam mo Mike, since young, sila na nagbigay lahat ng pangangailangan ko hanggang sa tumanda ba naman ako, aasa pa rin ako sa kanila. No, kaya gusto kong maging independent man lang na magkaroon ng sarili kong business na yung matatawag kong akin talaga, na ako talaga yung naghirap at nagpagod sa sarili kong pinaghirapan na hindi umaasa sa mga magulang ko. Mahabang paliwanag nito. Sana nakuha mo ang ibig kong sabihin. Tumango naman siya ngayon ay naiintindihan na niya ang pinsan. Tumawag kasi ito kanina sa kanya nang nasa opisina siya sa bangko
at sinabi nitong magkita sila dahil may importante raw itong sasabihin. Iyon pala ay manghihiram ito ng pera para sa pagsisimula nito sa sarili nitong negosyo. So anong business ba ang napupusuan mong pasukan? Bar and resto, Cass. How much do you need? I need at least 4 million pesos. What? Ba't ganun naman kalaki? For capital and investment, of course. Mike, abay sa panahon ngayon, mahirap nang makapagpatayo at makapagpalago ng malaking negosyo kung barya-barya lang ang pera mo. By the way, babayaran naman kita kaagad. Tumango naman si Mike. Tama ito. Mahirap nga naman mag-umpisa ng isang negosyo kung walang sapat na puhunan pang umpisa. Okay, tomorrow, I'll send you the money. Thanks, Mike. Natutuwang wika naman ni Karen. No problem. Kahit nga hindi mo nabayaran, okay lang. Tulong ko na sa'yo. No, magbabayad ako. Kaagad na angal naman ito. Hindi ba kasasabi ko lang na ayokong dumepende sa kahit na kanino ngayon, hindi ba? I want it on my own. Kaya itong inutang kong pangsimula sa'yo, babayaran ko to ng buo. Walang labis, walang kulang. Kahit paunti-unti lang ay babayaran ko pa rin talaga. Panindigan na wika nito. Wala siyang magawa, ganyan talaga halos lahat ng mga babaeng Monte Carlo, ma-pride. Nagpatuloy sila sa pagkain nang may bigla itong nakitang kakilala. Wait, is that your wife? Napatingin siya sa tinitingnan ng pinsan at nakita sa pinakadulong table sa tabi ng bintana ang kanyang asawa, kasama ng ex-boyfriend nitong si Alan. Sino naman yung kasama niya? Si Alan ba yan? Yung boyfriend niya noong college tayo? Bumagsak naman ang kanyang balikat. So nakabalik na pala galing abroad ang ex ng kanyang asawa. At ang pinakamasakit pa ay nakikipagkita si Agatha sa dating nobyo na lingid sa kanyang kaalaman. Paano niya nagagawang lumabas kasama ang lalaking yan gayong may asawa na siyang tao? Saad pa ni Karen na namumuo na ang galit sa tono nito. Hindi siya makasagot sa sinabi ng pinsan. Hindi siya makapaniwala. Ibig palang sabihin ay malaki ang posibilidad na yung nakita niyang babae nung isang araw na pumasok sa restaurant na kaharap ng coffee shop na tinatambayan nila ng mga pinsan niya ay si Agatha nga talaga iyon at ang kasamang lalaki ay ang ex nitong si Alan. Ang kapal na mukha niya para gawin to sa'yo. Ang kapal na mukha niya na pagtaksila ng isang Monte Carlo. Akmang susugod na ang pinsan niya sa table ni na Agatha, ngunit maagap na pinigilan niya ito sa braso. Don't make a sense here, Karen. Pero hindi mo ba nakikita? Iniiputan ka na sa ulo ng sarili mong asawa. Napaiwas naman siya. Tama naman kasi ito. Mukhang niloloko siya ni Agatha. Kung ganyan kakabait para palipasin lamang ang kagagahan nitong si Agatha, pues hindi ako, Mike. Hindi ako papayag na paglaruan kaniya ng ganito. Ang isang Monte Carlo. Anito at akmang susugod na ulit. Ngunit sa pangalawang pagkakataon ay pinigilan niya ito. Karen, huwag na please. Problema namin mag-asawa ito. Kaya kami na lang din ang dapat na umayos nito. Please, don't make a sense. Pakiusap niya sa sadyang palaban na pinsan. Sa pagkakaalam kasi niya noong college ay lihim na may pagtingin si Karen sa isang basketballistang IT student kay Alan. Hindi pa man nagiging nobya noon huli si Agatha. Hindi nga niya alam kung may kinalaman din ba roon ang pinaghuhugutan ni Karen ng galit ngayon dahil sa nakikita nito. Marahas na iwinaksi ng kanyang pinsan ang kamay niyang nakapigil sa braso nito. Pagbibigyan ko ngayon ang ahas mong asawa at palalampasin ko ito. Pero oras na nahuli ko ulit siyang may kinakasamang lalaki behind your back. Pasensyahan na lang dahil hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko sa gustong gusto kong gawin sa kanya. Pero Karen, you are a Monte Carlo, Mike. You should act like one. Ang mga Monte Carlo, lalo na ang mga lalaking Monte Carlo, hindi pumapayag na lapastanganin, saktan at pagtaksilan lamang sila ng kahit sinong babae. Don't make a history, Mike Monte Carlo. Wake up. Huwag tatanga-tanga ang peg mo. Iyon lamang at tuluyan nag-walk out na si Karen. Nang sumunod na araw ay nagising si Agatha. Pagkababa niya ay naroon pa rin ang kanyang nakagisnan. Ang agahan na niluto at inihanda ni Mike para sa kanya. Ngunit parang may nag-iba rito ngayong umaga. Mike,
Aniya nang makababa sa hapagkainan. Nakaupo ito sa mesa habang tila may malalim na iniisip ito. "Nandiyan ka na pala, Agatha. Kain ka na." Sabi lamang nito nang mapukaw niya at itinuro ang upuan sa tapat nito. Nagtataka naman siyang naupo sa upuang itinuro nito. First time yata niya gumising sa umaga na hindi siya nito binabati man lang ng good morning. First time yatang hindi siya nito inaalalayang maupo at ipinaghila ng upuan. Higit sa lahat ay wala ang presensya ng maganda at magilaw na ngiti sa labi nito. Ngayon na nakasanayan niyang makita mula rito, pagkagising pa lamang niya sa umaga. Para bang lutang ito ngayon at may malalim na iniisip. Tinitigan niya itong mabuti. Nakatukod ang dalawang kamay nito sa mesa at malayo ang tingin nito. "Okay ka lang ba?" Untag na tanong niya rito. Hindi kasi niya maiwasang mag-alala rito sa kabila ng lahat. Tiningnan siya nito at seryosong-seryoso ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya saka ito tumango. Oo naman. Iyon lang at nag-iwas ulit ito ng tingin sa kanya. Hindi na siya nagsalita pa bagkus ay tahimik na lamang na naglagay ng kanin at ulam sa kanyang plato. Bagay na hindi nakasanayan dahil madalas na ang asawa ang gumagawa nito para sa kanya. At ang tanging gagawin na lamang niya ay kumain ng matiwasay kaya ngayon, pakiramdam niya ay hindi magiging matiwasay ang kanyang pagkain. Dahil iniisip niya kung ano rin ang tumatakbo sa isipan nito sa ngayon. "Excuse me." Biglang paalam nito at dumiretso sa kwarto nito. Parang may iba talaga kay Mike ngayon. Umiling-iling naman si Agatha sa naisip niya. Baka family or business matter lang. O baka naman may nakaaway lang sa isa sa mga pinsan nito. Hindi naman siguro ganoon kaseryoso ang gumugulo rito ngayon. Nagpatuloy na lang ulit siya sa pagkain at hindi na masyado pang nag-iisip. Sooner or later, magiging okay rin naman siguro si Mike. Hanggang sa natapos na lamang siyang kumain at nakapagligpit ng kinainan, ay hindi pa rin bumababa si Mike, kaya kinatok na talaga niya ito sa kwarto nito. "Mike? Ano yun, Agatha? Kumain ka na ba ng agahan mo?" "Not yet." "Kung ganon, halika na't kumain ka na para makapaghugas na rin tayo ng mga pinggan." Masuyo niyang sabi rito. Hindi niya alam kung bakit biglang nanlambot siya sa asawa ngayon. "Iwan mo na lang muna dyan yan, Agatha. Kakain din naman ako mamaya tapos ako na maghuhugas. Ako nang bahala sa pagliligpit at paghuhugas ng mga yan." Wala malang kasigla-siglang sagot nito sa kanya. Tumango na lamang siya saka bumalik na sa kanyang silid para makapaghanda at makapag-ayos na rin pagpunta niya sa opisina. Nang bumaba siya mula sa kwarto, matapos makapag-ayos at makapaghanda para pumunta ng opisina, ay saka lang niya naabutang kumakain ng agahan si Mike na mag-isa. "Pupunta ka na sa opisina ninyo?" Anito at hindi malamang siya tinapunan ng kahit na saglit na tingin. Tumango naman si Agatha. "Oo." Nagpatuloy naman ito sa pagkain at kaunti na lang ay matatapos na ito. Nanatili siya sa kinatatayuan at pinagmasdan ito. Nakakapanibago lang. Dahil araw-araw magmula ng kasal nila, bago siya umalis papuntang resort para magtrabaho, ay nag-goodbye ito sa kanya. Tapos sasabihan siya nitong taker, sabay halik sa kanyang pisngi. Wait, bakit ko ba naiisip ang mga yon? Namimiss ko na ba ang mga bagay na yun sa kanya? Maagap na umiling-iling siya sa naisip niya. It's impossible. Imposibleng mangulila siya sa kalinga ng taong pilit lang naman siyang magpakasal. Akmang tatalikod at aalis na siya nang saka naman siya nito tinawag. "Agatha?" Madaling tinapos nito ang pagkain. Uminom ng tubig at pinunasan ng table napkin ang bibig nito. Saka siya nito nilapitan. Nagulat pa siya ng sobrang lapit nito. Tapos ay marahang ikinulong nito sa likod ng kanyang tainga ang mga takas niyang buhok sa mukha niya habang titig na titig ito sa kanyang mga mata. "What's the matter?" Curious niyang tanong dito. "Alam kong simulat sa Paul. Napilitan ka lang talaga sa kasalang ito. Kaya hindi kita masisisi, Agatha. Kung bakit hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako magawang mahalin pabalik. Gaya ng pagmamahal ko sa'yo. Pero gusto kong malaman mong
Handa pa rin ako maghintay. Makuha lang sa wakas ang puso mo. Malaman nitong sinabi sa kamarahan siyang niyakap. Kahit mahirap, pero kakayanin ko maghintay. Basta para sa'yo. Kaya sana bigyan mo ako ng pag-asang magkaroon ng puwang dyan sa puso mo. At tandaan mo lagi ha, mahal na mahal kita, Agatha. Nanlambot at nanikip ang kanyang dibdib dahil sa laman ng mga sinasabi nito. Mahal na mahal siya ni Mike. Parang gusto niyang maiyak dahil sa hindi tiyak na dahilan. Nakokonsensya o nahuhulog na rin ba siya? Nang kumalas ito sa yakap ay saka naman ito dinampian ng banayad na halik ang kanyang noo. Pinapanood ni Mike papalayo ang kotse ng asawa. Kanina pa kasi siya nabubulabog ng mga nakita niya noong isang araw at kahapon nakasama nito ang ex-boyfriend nito. Baka nagkita lang aksidentally, Mike. Saka nagkumustahan. Lagi niyang isinasa isip iyon. Mukha naman itong concern sa kanya. Kanina nang hindi siya sumabay rito sa pagkain. Kaya kahit kakarampot na rason, tulad nun ay panghahawakan pa rin niya. Para lang maniwala na rin si Agatha. Mahal na mahal niya ang asawa. Kaya lahat ng mga kakarampot na dahilan para manatili siya rito ay panghahawakan niya. Hanggang wala siyang nakikitang ginagawang masama ni Agatha kasama ng ibang lalaki, ay hindi siya mag-iisip na masama patungkol sa asawa. Alam niya na balang araw ay mamahalin din siya ng babae, kagaya ng lalim ng pagmamahal niya rito. Kaya hindi siya susukong ipakita rito na karapat-dapat siya sa puso nito. Siya ang karapat-dapat kay Agatha. Siya lang at wala ng iba pa. I love you, Agatha. Kaya maghihintay ako. Nag-enjoy ka ba sa panunood natin, mahal? Nakapangalumbaba naman si Agatha at malayo ang tingin habang hindi pa rin ginagalaw ang kanyang mga pagkain. Iniisip niya si Mike at ang mga sinabi ng asawa sa kanya kanina bago siya umalis ng bahay nila. Agatha, kahit mahirap, pero kakayanin ko maghintay. Basta para sa'yo. Kaya sana bigyan mo rin ako ng pag-asang magkaroon ng puwang dyan sa puso mo. At tandaan mo lagi ha, mahal na mahal kita, Agatha. Ang mga katagang iyon mula sa asawa ay tila tumutusok sa kanyang puso at tumatagos sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Agatha, doon lamang siya tuluyang napukaw mula sa malalim na pag-iisip na medyo tumaas na ang boses ni Alan sa pagtawag sa kanya upang agawin ang kanyang atensyon. Ha? Ano yun, Alan? Kanina pa ako nagsasalita rito, pero hindi ka naman pala nakikinig. Ano bang iniisip mo dyan? Halata sa tono nito ang pagkairita. I'm sorry, Alan. Wala naman. Bibigla lang talaga ako naalala. Pasensya na talaga. Ano nga yung sinasabi mo kanina? Ang sabi ko, nag-i-enjoy ka ba sa pinanonood natin? Oo naman. Pagsisinungaling naman niya rito. Halos hindi na nga niya maintindihan ang buong storya ng pelikulang pinanonood nila. Dahil ginugulo ni Mike ang kanyang diwat isipan. Mula pa lang nang umalis siya sa bahay nila kaninang umaga. Nang matapos kasi lahat ng trabaho niya sa opisina ngayong hapon, ay saka naman tumawag itong si Alan at nagyayayang manood daw sila ng sine. Hindi naman niya matanggihan nang matapos din ang pinanood nila ay dinala siya nito sa isang sikat na fast food para kumain sila. Tumango-tango ito. Buti naman, kung ganon. By the way, may gagawin ka ba ngayong gabi?